Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Biyahe ng mga bus sa PITX na patungo ng Bicol fully booked na. Dagsa ng mga pasahero na uuwi ng probinsya, inaasahang magsisimula na ngayong araw. Provincial Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, ininspeksyon ng LTO. Pagiging roadworthy ng mga PUV nais masiguro ng mga otoridad. Biyahe ng mga barko sa mga lugar na apektado ng LPA pinababantayan ng Philippine Ports Authority. Biyahe ng mga barko sa Manila North Port Terminal fully booked na rin hanggang sa December 23. Tatlong weather system nagpapaulan sa malaki ng bahagi ng bansa. LPA sa Mindanao, posibleng maging bagyo ulit sa linggo ayon sa Pag-asa. At UNTV News and Rescue Wish 1075 at Good Morning Kuya, wagi sa Brand Asia Awards. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 20, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Iminungkahi ni Senador Amy Marcos na ibalik sa BICAM ang bersyon ng 2025 General Appropriations Bill o GAB na isinumite sa Pangulo. Ayon sa mambabatas, maraming kontrobersyal na probisyon sa panukalang pambansang budget. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. A very bad budget. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang kinalabasan ng panukalang pambansang budget sa susunod na taon na isinumite sa Pangulo. May mga paglabag din umano ito tulad sa saligang batas. Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Isa na rito ang mas mataas na pondong inilaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa sa Department of Education na dapat ay mas prioridad na mabigyan ng pondo. Tinuligsa din ito ang pagkakasama ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa 6.325 trillion pesos 2025 proposed national budget na wala naman sa bersyon ng Senado pero pagdating sa BICAM report ay bigla na lang anyang sumulpot. Uy, kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Constitution, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Nais ni Senator Marcos na ibalik sa BICAM ang budget para maayos ang mga dapat ayusin na probisyon. Ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Ngunit para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi kasama sa proseso ang pagbabalik ng budget sa BICAM. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Paliwanag naman ng Senadora, may mga pagkakataon kung saan muling inupuan o tinalakay at inayos ng mga mambabatas ang ilang naipasang batas tulad ng Magna Carta for Seafarers. Alam ko na ang announcement talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan. Dagdag pa nito, hindi magandang opsyon na i-veto ng Pangulo ang mga kontrobersyal na probisyon ng panukalang budget. Ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero kung anuman line item na veto,
Wala naman pupuntahan niyan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth. Ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain kahapon ng grupo ng religious sect at mga abogado ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang reklamong nais magpatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo ay bunsod umano ng paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, katiwalian at iba pang matinding krimen. Narito ang report ni Rosalie Coz. Tatlong impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Isinampa na ng isang religious group, non-governmental organization at Union of People's Lawyers in Mindanao ang pinakabagong reklamo sa Vice Presidente. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption at iba pa ang grounds ng impeachment ng grupong ito. Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pagkasos ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Gayon din ang Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim nito noong nakalipas na taon. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Ini-endorso ang impeachment complaint ni House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at House Deputy Minority Leader Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Cris Colada. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa ang unang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayon sa opisyal, pinag-aaralan pa ng Legal Department ang mga reklamo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga testigo sa isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee para sa gagawing investigasyon sa umunoy mga nangyaring krimen sa anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Samantala, kinondena naman ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang naging rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Duterte, gayon din sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabpina rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite doon sa committee hearings. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo
ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Tiniyak naman ng DOJ na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Ayon sa DOJ, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings at kasama nga rito ang bagong committee report ng Quadcom. Dahil dito po sa Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahahalagang impormasyon, pagsisiwalat at ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. Tinitignan din ng DOJ kung kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We will look into that possibility, but as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Samantala, mariin namang kinundina ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang rekomendasyon ng Quadcom ng pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ng PDP Laban na malinaw na politically motivated at walang malinaw na batayan ang ginawang hakbang ng House Quadcom. Ito ay dahil nang galing lamang sa mga resource person na under pressure ang nakalap na testimonya ng komite dahil sa takot na makontempt ang mga ito. Wala rin umanong due process at strong anti-Duterte bias ang isinagawang pagdinig patungkol sa anti-drug campaign. Samantala, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Justice Department kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Japan National Security Advisor Akiba Takeo sa Malacanang. Ilang mahalagang usapin ang tinalakay ni PBBM at ng Japanese official. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga isyong tinalakay sa pulong ng Pangulo at Japanese official? Yes, lalo pang pagpapatatag ng relasyon ng Pilipinas at Japan ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japan National Security Advisor Akiba Takeo. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na mas titibay ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa defense at pang-ekonomiya. Ayon pa kay PBBM, pinapalakas ang posisyon ng dalawang bansa sa South China Sea dahil sa malakas nitong kooperasyon sa defense at security at pagbabahagi ng interoperability. Binanggit rin ng Pangulo sa pulong ang matagumpay na ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAA nito naman December 16. Ang RAA ay nilagdaan noong July 2024 sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Self-Defense Forces ng Japan para sa mas malawak na military cooperations at exercises na magpapalakas sa security at defense ng dalawang bansa. Sa mensahe naman ni Prime Minister Ishiba Shigeru na inihatid ng National Security Advisor ng Japan, ipinahayag nito ang kanyang kagalakan dahil sa patuloy na pag-usad ng bilateral cooperation ng Japan at Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Lumagda ngayon sa isang kasunduan ang Commission on Elections at ang National Bureau of Investigation kung saan magtutulungan ang dalawang ahensya para sa nalalapit na halalan sa 2025, gayon din ang idaraos na BARM parliamentary elections. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, ano ang nilalaman nitong pinirmahang kasunduan ng COMELEC at NBI?
Magandang umaga, Ella. Tiniyak nga ng National Bureau of Investigation, NBI, ang suporta sa Commission on Elections sa pagsugpo at pag-iimbestiga ng mga krimen kaugnay sa 2025 elections. Lumagda kanina ng kasunduan ang COMELEC at NBI hinggil dito, kabilang na Ella sa mga krimen na ito ay cybercrime tulad ng paglaganap ng maling impormasyon sa social media, paninira hindi lang sa kandidato kundi maging sa COMELEC at proseso ng halalan. Gayon din ang issue ng vote buying o pamimili ng boto. Aminado ang COMELEC at NBI na malawak na ngayon ang ginagamit na medium o paraan ng pamimili ng boto dahil sa makabagong teknolohiya. Gumagamit ng e-wallet sa vote buying. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan nila ng tulong ng NBI sa isyong ito dahil maganda ang kanilang cybersecurity at sa katunayan nga marami silang mga nahuli itong mga nakaraang araw. Panawagan ng COMELEC at NBI na i-report kaagad sa kanila kapag may impormasyon kaugnay sa vote buying. Binigyang diin ng komisyon, wala naman kasing vote buying kung walang vote selling o hinahayaan na bilhin ang kanyang boto. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sinimulan na ng Philippine National Police ang balasahan sa kanilang hanay upang punan ang mga bakanting pwesto sa ilang matataas na posisyon. Sa inilabas na order ng pirmado ng Directorate for Personnel and Records Management, itinalaga bilang bagong director ng PNP Anti-Cybercrime Group si dating Southern Police District Director Police Brigadier General Bernard Yang. Habang si dating Special Action Force o SAF Director Police Brigadier General Manuel Javier Abruena naman ay itinalaga bilang bagong director ng SPD. Inaasahan namang magkakaroon pa ng mga kasunod na balasahan sa hanay ng mga matataas na opisyal ng PNP dahil madami ang nagretiro ngayong Disyembre, kabilang ang number 3 man o Deputy Chief for Operation na si Police Lieutenant General Michael John Dubria. Ilan pang matataas na posisyon sa PNP ang bakante sa ngayon, kabilang ang Directorate for Information and Communications Technology, gayon din ang SAF. Iniutos ng Malacanang ang pagbibigay ng one-time gratuity pay sa mga Contract of Service o COS at job order workers sa gobyerno sa ilalim ng Administrative Order No. 28. Lahat ng COS at JO na nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan na ang kontrata ay patuloy na umiiral ay makatatanggap ng one-time gratuity pay ng hindi higit sa 7,000 pesos. Sa mga nakapagtrabaho naman ng mababa sa 4 na buwan ay makatatanggap rin ng gratuity pay sa ilalim ng pro-rata basis. Fully booked na ang mga biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na bibiyahe patungo ng Bicol. Ngayong araw ay inaasahan na magsisimula ng bumiyahe pa uwi ng probinsya ang mga kababayan nating magbabakasyon para sa holiday season. Mula sa PITX, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, nagsisimula na bang dumagsa ang mga pasahero dyan sa PITX? Magandang tanghali, Ella. Nasa aking likuran nga yung mga kababayan natin na dumadating dito sa PITX para nga samantalahin yung pagbabakasyon ngayong long holiday. Magbaon ng kaunting pasensya. Ito ang panawagan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa ating mga kababayan na pauwi sa kanilang probinsya. Ayon sa PITX Management, nasa halos 200,000 na mga pasahero ang inaasahang dadagsa ngayong araw. Sa ngayon ay fully booked na ang mga bus na biyaheng Tabaco-Albay. Pero bilang tugon ay nagdagdag naman ng additional bus unit ang pamunuan ng PITX. Mahigpit namang ipinaalala ng pamunuan ng PITX na bawal ang pagdadala ng mga flammable item at mga deadly weapon. Pinapayagan naman ang small to medium na pets basta siguruhin lang nila na nasa maayos itong kulungan at maghanda na rin ng karagdagang pamasahe dahil hindi ito ilalagay sa compartment ng bus. Sa Lunes, Ella, inaasahan din ng PITX na mas marami pang mga kababayan natin ang pauwi sa kanilang probinsya upang samantalahin itong long holiday. At para naman sa ibang katanungan, maaaring mag-chat sa official social media account ng PITX. Ella, sa tala ng PITX Management, simula nga kaninang umaga hanggang ngayong tanghali,
ay nasa 50,000 mga pasahero na yung dumating dito sa naturang terminal. At yan muna ang ating update mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nag-inspeksyon ngayong araw ang ilang mga kawani ng Land Transportation Office sa mga terminal ng bus sa Cubao, Quezon City, kaalinsabay ng inaasahan dagsa ng mga pasaherong bibiyahe para sa holiday season. Layo nito na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan, maging ang mga driver at konduktor ng bus upang maiwasan ang posibleng aksidente. Mula sa Cubao, Quezon City, kumuha tayo ng update kay JP Nunez live. JP, marami na bang mga pasahero ang pauwi ng probinsya ngayong araw? Ella, dito nga sa mga provincial bus terminal sa Cubao, Quezon City, meron ng mga pasahero na nagdadalingan at nakausap natin na uuwi na sila sa probinsya para sa bakasyon. Pero hindi pa ganun dadagsa ngayong araw. Yung mga konduktor, inabutan natin dito sa mga terminal na nagtatawag sila ng pasahero para lang mapuno yung mga bus na papunta ng probinsya. Kanina nagsagawa ng inspeksyon ng personnel o ang mga personnel ng Land Transportation Office o LTO sa mga provincial bus sa Cubao, Quezon City. Ini-inspeksyon nila yung mga provincial bus kung roadworthy ang mga ito. Kasama dyan yung mga preno, ilaw, gulong, at mga hazard equipment na dala ng mga bus. Bahagi ito ng mandato ng LTO na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga provincial bus ngayong holiday season upang maiwasan ang aksidente. May ilang mga pasahero sa Cubao na ngayon pa lang ay mas maaga bumiyahe para hindi sumabay sa dagsa ng mga pasahero mamaya o bukas. Yung iba, hindi na kailangang pumila para pumili ng ticket at diretso na silang nakakasampa sa mga bus. Hindi pa masyadong maraming tao, sir. Inagahan konti. Kasi sa Tarlac, hindi na nagbibili. Basta sumakay na lang doon na sa taas. Ayon sa isang provincial bus driver, konti pa ang mga pasahero ngayon at posibleng mamayang hapon pa magdadatingan dito sa Cubao. Kunti-kunting dagsa pero mga mabayang hapon pa siguro dadagsa pasahero. Mamayang gabi naman yung simula na papayagan ulit ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA. Mula December 20 hanggang December 25, pwede sila sa EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Tapos sa January 26 naman hanggang December 2 ay buong araw upang mas mapabilis yung kanilang turnaround o pagbalik sa mga terminal. Samantala, malaking pakinabang naman nila sa mga pasahero ng LRT1, LRT2 at MRT3 ang libreng sakay ng gobyerno ngayong araw. Nauna nang sinabi ng pamahalaan na nasa 1.1 million na mga pasahero ang pwedeng makinabang dito. Ilan sa kanila ay mga estudyante na may pasok ngayong araw. Nakatipid po ako mahigit 100 po dahil sa mga libre pamasahe rin. Ay, yung 100 ko po na baon, wala pong bawas. Ella, nauna nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ngayong Biyernes o mamayang gabi, inaasahan yung talaga bugsok ng mga motorista dito sa Metro Manila. Kaya ang paalala nila sa ating mga kababayan na planuhin maigit yung kanilang mga biyahe at magbaon ng pasensya dahil talagang mararanasan ang matinding traffic. Sa ngayon, yun muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Aabot na sa 956 na special permits para sa mga public utility vehicle na bibiyahe ngayong holiday season ang pinayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kaugnay nito, muli naman pinaalalahanan ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III ang mga driver at operators na valid lamang ang special permits mula ngayong araw
December 20, 2024 hanggang sa January 10, 2025. Ang special permit ay ibinibigay ng LTFRB sa mga PUV gaya ng mga bus sa mga ganitong panahon upang masiguro na may sapat na masasakyan ang mga pasaherong bibiyahe ngayong holiday season. Nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa mga kababayan natin na sasakay ng barko pauwi ng probinsya na kung maaari ay mag-ingat lalo na sa mga lugar na apektado ngayon ng low pressure area. Samantala, fully booked na ang mga biyahe ng barko sa Manila North Port Terminal hanggang sa December 23. Mula sa Manila North Port Terminal, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, may mga kanseladong biyahe ba dyan sa Manila North Port? Ella, sa ngayon ay walang naitatalang kanselasyon ng biyahe sa mga lugar sa Mindanao at iba pang lugar na apektado ng low pressure area. Ayon sa Philippine Ports Authority, ilang araw na nilang minomonitor ang panahon at sitwasyon sa mga pantalan pero ngayon tuloy-tuloy pa naman ang biyahe ng mga barko. Gayunman, pinapayuhan ang mga pasahero na uuwi ng Mindanao na ugaliing mag-monitor sa mga social media ng mga shipping lines, pantalan at weather bureau para sa anumang anunsyo. Ngayong araw, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasahero sa pantalan. Tiniyak ng CTA na nakahanda sila sa pagdagsa ng mga pasahero. Dito sa Manila North Port Passenger Terminal, fully booked na ang mga barko hanggang December 23. Pero may kaunting bakante pa naman daw para sa mga chance passenger. Paalala lamang ng To Go Shipping Line na mas maganda pa rin na gawin ang transaksyon online para matiyak na mayroon silang makuhang tiket. Inaasahan na hindi bababa sa 2,000 ang mga pasaherong dadaan dito kada araw. Ngayong araw, inaasahan na sa 2,800 ang mga pasaherong aalis sa pantalan. Ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority, inaasahan nila ang peak ng mga pasahero sa December 22. Ngayong araw, binuksan naman sa publiko dito sa Manila North Port ang mga pasilidad na nirenovate upang maalwanan ng ating mga kababayan habang nag-aantay ng biyahe. Kabilang dyan ang nursing room, prayer room, playroom para sa mga bata at mga comfort room ng babae, lalaki at all gender. Sa pagtaya, Ella, ng Philippine Ports Authority, aabot sa 4.5 million na pasahero ang dadaan sa mga pantalan ngayong holiday season. At yan muna ang latest mula dito sa Manila North Port Passenger Terminal. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nararanasan ngayon ang mabigat na trapiko sa May Andaya Highway sa Camarines Sur, bunsod ng nasirang kalsada dahil sa soil erosion. Ito ay dahil sa nangyaring pagguho ng lupa sa may bahagi ng Kabatugan at Bulawan, kaya naman hindi madaanan ng mga sasakyan ng ilang bahagi ng kalsada. Sa ngayon ay isang linya lamang ang pwedeng daanan ng mga sasakyan na nakapagpabagal sa trapiko. Nag-deploy na ang Land Transportation Office ng mga traffic law enforcers sa lugar para tumulong sa pagmamando ng traffic. Inaasahan na ang kaliwat kanang kainan sa mga susunod na araw. Kaya naman kanya-kanyang diskarte na ang mga mamimili para mapagkasya ang budget ngayong holiday season. Samantala, siniguro naman ng Department of Trade and Industry na hindi natataas ang presyo ng mga holiday food items hanggang matapos ang taong 2024. Alamin natin ang report kay Ivan Alvarez. Iba't ibang diskarte para mapagkasya ang budget. Yan ang baon ng mga mamimili pagpasok ng grocery. Para kay Aling Sabrina, target niya ang mga promo at bundle pack para makatipid. Mas gusto nang bumili ng isang set kagad. Kasi medyo yung mariles ko sa kanya, pagbibili ko na ng ingredients siya yung iba. May dadagdag ko sa iba. Maaga na rin siyang nagtitingin-tingin ng mga holiday food item para maaga na rin mai-adjust sa budget. Gagastusin sa bahay tapos magbabayad ka pa ng rent, tubig, ilaw. So kung ano yung matitira, medyo sobra sa bonus yun.
Iba naman ang paraan ni Nanay Soleng dahil binubusisi nito ang mismong produkto bago bilhin. Yung date at saka yung price. Ayun, para hindi madali mag-expired kung matagal pa, yun ang kinukuha namin. Sa isinagawang price inspection ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang Department of Agriculture o DA kahapon, nakita ng mga otoridad na compliant ang mga supermarket firms sa pagpapataw ng presyo sa mga holiday food item. Mas mababa yung presyo nila dito at saka dun rin sa kabila. So, lahat ng mga dapat mag-comply, nag-comply po sila. Sa inilabas na holiday price guide ng DTI, kasama rito ang mga produktong kadalasang bida tuwing mayroong mga selebrasyon. Tulad ng ham, queso de bola, fruit cocktail, cheese, sandwich spread, all-purpose cream, mayonnaise, pasta noodles, elbow and salad macaroni, tomato and spaghetti sauce. Ayon sa DTI, ang eksaktong presyo ng mga produkto ay depende pa rin sa kung ano-ano ang kanilang brand. Para kay Aling Sabrina, wala namang kaso kung branded o hindi ang kanyang mapipili. Yung mga branded din kasi ng mga product ganyan, halos same lang din ng lasa sa mga ordinary product lang. Wala naman din pinagkaiba. Pinagkaiba lang, mas malaki kasi ang presyo ng branded. Iba naman ang pananaw ni Aling Maria Fe. Mas pipiliin niya ang branded na food items ngayong holiday season dahil minsan lang naman anya ito sa isang taon. Handa ka na marami pero konti-konti para lahat meron. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, mapamura man o mahal ang mga holiday food items, nasa mga mamimili pa rin ang pinal na desisyon kung anong brand ang nais bilhin. Ayon sa kagawaran, dulot ng manufacturing cost at pagtaas ng dolyar kontra piso ang bahagyang pag-angat ng presyo ng mga bilihin. Pero nag-agree kami na less than 5% ang increase nila. Siniguro naman ng DTI na wala nang inaasahang panibagong pagsipa ng mga presyo ng mga ito. There's no price increase until the end of the year. Paalala ng kagawaran sa mga mamimili maging matalino sa pagpili ng mga bibilhin at maaaring gamiting gabay ang inilunsad nilang 2024 price guide na makikita sa social media pati na rin sa iba't ibang pamilihan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 araw na lamang at holiday na, kaya naman dagsa na rin ang mga mamimili gaya sa Divisoria sa Maynila. Kaugnay nito, patuloy ang paalala ng pulisya sa ating mga kababayan na mag-ingat lalo na sa mga mapagsamantala. Mula sa Divisoria sa Maynila, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Divisoria at ano ang paalala ng PNP para sa mga mamimili na dadagsa sa mga palengke? Yes, magandang tanghali sa'yo, Ella. Pasado alas 8 pa nga lang ng umaga ay kapansin-pansin na ang humihigpit na trapiko papasok at naging palabas dito sa Divisoria Market. Dahil maaga pa nga lamang ay punta na ang mga mamimili para sa kanilang mga sasadzain na mga bilhin sa araw na ito. Ayon sa ilang mga nakausap natin, dahil holiday rush na, puspusan na rin ang pamimili ng mga pagkain at mga pangregalo sa ilang mamimili. Ilan nga sa mga binibili ngayon ay ang mga prutas at mga panghanda at gayon din ang mga pangregalo. Pagdating naman sa seguridad ng mga pamilihan, ayon kay Station Commander Police Lieutenant Colonel Roberto Mupas, patuloy din naman ang masusing pagbabantay ng mga ito sa bawat sulok ng pamilihan. Anila, unang araw pa nga lamang ng Disyembre ay may mga nakadeploy ng mga pulis para sa seguridad ng mga mamimili. Sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ay nakaalerto ang mga ito. Lagi nating paalala sa tao, maging alerto, maging vigilant. Siguro pagka pupunta tayong Divisoria o kahit saang matataong lugar, dapat lagi kayong aware na baka mabiktima kayo ng mga mananamantala yung mga mandurukot. Secure nyo lagi. Kung nasa bag, yung bag nyo laging nasa harapan. Or yung wallet nyo nasa bag. Mahigpit na paalala at paulit-ulit ang bilin nito dahil sa nauusong strategiya ng mga nandurukot. Pag nagre-revisa kami ng CCTV, yung
yung mga gumagawa ng masama, nakamas eh. Ano na tayo ngayon? Almost normal na yung status ng community. Usually, yan ang guys ng mga mandurukot or yung mga salisi. Para pagka niribisa sila sa CCTV, hindi maaninag yung pagmumukha nila or hindi sila ma-identify. So yun, mag-ingat tayo. Binigyan din ng station commander na maging mapagmatyag lalo na sa mga ganitong siksikan dahil sinasamantala ng mga kawatan ang pagbibiktima. Kaya ayon sa kanila, kapag nakakita ng nakamas na may kahina-hinalang kilos, i-secure na agad ang mga kagamitan upang hindi mabiktima. Paalala din ito ang presence of mind kapag nasa mga ganitong siksikang mga lugar. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Ipinakita na sa publiko ang bagong set ng polymer banknotes. Katulad ng naunang inilabas na polymer na 1,000 peso, gawa din sa plastic ang 500, 100 at 50 peso bill. Mag-uumpisa ang sirkulasyon ng mga bagong pera sa unang quarter ng 2025. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Smarter, cleaner, stronger. Ganito inilarawan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remollona Jr. ang bagong series ng polymer banknotes na isinapubliko sa Malacanang kahapon. Simula sa unang quarter ng 2025, bukod sa 1,000 peso bill, ay magagamit na ng publiko ang bagong 500, 100 at 50 pesos denomination na gawa sa polymer. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. Makikita sa mga bagong pera ang mga katutubong hayop at halaman na mula sa Pilipinas. Kung sa 1,000 pesos polymer ay makikita ang Philippine Eagle, Visayan Spotted Deer naman ang nasa 500 peso polymer bill. Habang Palawan Peacock Pheasant ang nasa 100 pesos at Visayan Leopard Cat ang nasa 50 pesos. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa seremonya ng pagsasapubliko ng mga bagong pera, binigyan din nito ang halaga ng pagbibigay galang sa mayabang biodiversity at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga bagong polymer banknotes. Pinuri rin ng Pangulo ang BSP sa paglalabas ng bagong pera. I commend, of course, the Bangko Sentral ng Pilipinas for its leadership and foresight in this important milestone. The introduction of the first Philippine polymer banknote series reflects the progress we are making as a Bagong Pilipinas, practical, innovative, and deeply meaningful. Nagpaalala rin ng Pangulo na magagamit pa rin ang mga lumang pera na may mukha ng mga bayani ng Pilipinas kasabay ng bagong polymer banknotes. Ang bagong polymer banknotes ay mag-uumpisa ng sirkulasyon sa unang quarter ng 2025. Bagamat maaari na itong magamit simula sa December 23 sa limitadong lugar sa Kalakhang, Maynila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpamalas ng katapatan ng isang kawani ng Co-op Security and Intelligence Service na nakabase sa Puerto Princesa International Airport matapos itong isauli ang napulot na wallet na naglalaman ng mga perang peso at yen. Sa impormasyong ibinahagi ng Co-op, i-turn over ni Christian James Andres ang napulot na pitaka ng isang pasahero na naglalaman ng pera, ID at iba pang mga card. Sinasabing pagmamay-ari ng isang Japanese na si Ryuji Nakayama ang naturang wallet. December 19 nang mapulot ang nasabing pitaka at agad ring naibalik sa may-ari nito. Ayon sa Co-op, ang insidenteng ito ay patunay lamang na mataas na antas ng integridad at dedikasyon ng mga kawani ng paliparan upang mapanatili ang tiwala at seguridad ng mga pasahero. Para sa ating weather update, 3 weather system ang patuloy na nakakaapekto sa bansa. Ayon kay Obet Badrina, weather specialist ng Pag-asa, ito ay ang hanging amihan na nakakaapekto sa Hilagang Luzon.
shearline o banggaan ng mainit at malamig na hangin na nakakaapekto partikular sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. At ang low pressure area o LPA na dating bagyong Kerubin na ngayon ay malapit na sa lalawigan ng Camiguin sa may bahagi ng Northern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng muli itong lumakas at maging bagyo sa darating na linggo. Dahil sa LPA, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may thunderstorms sa Visayas, Mindanao at Palawan. Magiging maulan naman sa Bicol Region, Quezon Province at nalalabing bahagi ng Mimaropa dahil sa shearline. Asahan ang posibleng landslides at flash floods. Samantalang magdadala ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan ang hanging amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mahinang pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil pa rin sa amihan. Ayon sa Pag-asa, maliban sa LPA sa Mindanao, wala nang iba pa silang namomonitor na namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Feel ang 14 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City kanina madaling araw. Pinakamababa na ito ngayong buwan kumpara sa mga nagdaan na umaabot lamang sa 15 to 16 degrees Celsius. Samantala, nararanasan naman ang light to moderate traffic ngayon sa City of Pines dahil sa patuloy na pagdami ng mga nais magbakasyon doon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang mga pasyalan dyan sa Baguio City? Napupuno na ba at ano ang pinaka-dinarayo kapag ganitong bahagi na ng taon? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon ay patuloy nga ang pagdating ng mga bisita na magbabakasyon dito sa Baguio City at pangunahin pa ring pinapasyalan ang pamosong Burnham Park. Alas 5 kaninang madaling araw, naramdaman ang malamig na temperatura ng 14.4 degrees Celsius na mas mababa kumpara sa mga naitalang low temperature nito ng mga nagdaang araw na 15 to 16 degrees Celsius lamang. Kaya naman kahit ngayong tanghali ay damang-dama pa rin ang malamig na klima. Kaya pinapayuhan ang mga turista na aakyat ng Baguio na huwag kalimutang magdala ng jacket panangga sa lamig. Isa sa magandang gawin sa City of Pines ay ang humigop ng mainit na sabaw, kape o ng tsokolate habang nakatanaw sa magagandang tanawin sa lungsod. Para sa mga nagpaplano pa lang na umakyat ng City of Pines, good news dahil maaari nang dumaan ang mga motorista sa Cannon Road dahil binuksan na ito sa publiko. Paalala lang na ni Mayor Benjamin Magalong na magdobling ingat sa mga lugar sa Cannon Road na may naitalang mga pagguho ng lupa nitong nagdaang mga buwan. Dagdag pa ni Mayor Magalong, asahan ang heavy traffic sa lungsod mamayang hapon, lalo na sa mga dadaan ng Marcos Highway, kaya dagdagan ang pasensya sa biyahe papunta rito. Sa mga maakyat po ng Baguio, pwede na po kayong dumaan sa Cannon Road. Kaya lang po, ang problema lang po doon, meron po tayong mga one-way sa Cannon Road po ngayon at sana po sumunod po kayo doon sa mga traffic signs. Naglaan din ang lokal na pamahalaan ng truck lane sa lungsod para hindi maipit sa traffic ang mga delivery truck na nagbabagsak ng mga produkto. Ngayong tanghali, 4 na araw bago ang December 25 ay nananatiling light to moderate ang daloy ng trapiko papasok sa summer capital ng bansa. Ingat po kayo pag-akyat. Sa mga bumababa naman po sa papunta Manila, better po siguro gamitin nyo na po yung Marcos Highway dahil sigurado po na magkakaroon po tayo ng traffic sa Cannon Road kasi that's one of the most preferred na route papuntang Baguio. Mag-ingat po kayo lahat. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Police Office, kahit na marami ang na-deploy na mga pulis, isang issue ng seguridad ang malaking volume naman ng mga sasakyan na papasok sa lungsod. Kung dati inaabot lang ng 15 minuto na biyahe mula Junction hanggang sa sentro, ngayong peak season inaabot na ito ng hanggang 20 to 30 minutes. Kaya iba yung pasensya ang paalala sa mga motorista.
Ella, base nga sa mga patuluyan dito sa Baguio, nasa 80 to 90% fully booked na ang mga hotel dito, kaya pahirapan din sa mga bibisita ng Baguio na maghanap ng kanilang matutuluyan. Kaya sa mga ngayon pa lang sila magbubuk sa mga hotel at maging sa mga transient house ay talagang chance booking na lang ang kanilang aasahan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. Isang motorcycle rider ang sugatan matapos itong bumangga sa pader at sumemplang sa C5 Road sa Taguig City kaninang madaling araw. Mabilis namang rumesponde sa lugar ang UNTV News and Rescue at nilapatan ng paunang lunas sa mga natamong injury ng rider. Narito ang report ni Joshua Antonio. Kailangan mo na lang. Ano lang naman siya mag-down? Okay, taas nga po yung dalawang kamay. Sige po, taas pa po. Taas pa. Okay na. Okay na. Tingin ka po sa akin, ha? I-check ko lang po yung mata. Tingin ka po sa akin. Sa akin lang po tingin. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue ang tawag kaugnay sa motorcycle crash accident sa C5 Road southbound Phase 2 Barangay Pinagsama, Taguig City mag-aalauna ng madaling araw kanina December 20. Nadat ng nakaupo sa gilid ng kalsada at sugatan ng rider na kinilalang si Efondo Michael Lopez, 54 anyos. Nagtamo ito ng mga galos sa kanang kamay at tuhod na kaagad naman nilapatan ng pangunang lunas. Ayon sa mga residente, sumemplang ito matapos bumangga sa pader sa kahabaan ng C5 southbound. Ayon dun sa kanyang kasama, kasi may sumunod sa kanya, lasing siya galing sa Christmas party. Ngayon, nabangga siya dito sa may pader, kaya self-accident ang pangyayari. Inendorso ang pasyente sa Taguig City RRMO. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang kumpirmadong nasawi matapos salpukin ng isang trailer truck, ang 3 SUV at isang motorsiklo sa kahabaan ng C5 Road southbound Barangay Pinagsama, Taguig City pasado alas 8 kagabi, December 19. Dahil sa tindi ng pagkakabangga sa SUV na UP at napunta ito sa gilid ng C5 Road. Nakuha ang wala ng buhay na driver ng SUV kanina madaling araw. 2 rin ang sugatan na naitakbo kaagad sa malapit na ospital. Tumawid dito sa southbound, nasalpok niya yung 3 SUV, isang motorcycle. Actually, nakatayo kami dito sa may gilid. Then, may naririnig kami habang nagkukwentuhan kami ng mga tanong. May naririnig na kami parang maingay na makina. Then, mga after a few seconds, may kumalabog na sa taas. Then, bumungad na sa amin yung truck. Dala-dala na yung SUV. At napirat na to dito. Tinapos ng SSS Pension Boosters ang lahat ng kanilang games sa UNTV Cup Season 11 eliminations nang may malinis na 5 panalo at walang talo. Samantala, naitalala ng rookie team BJMP Greyhounds ang kanilang unang panalo sa liga habang umakyat pa sa second spot sa standings ang Comelec Vanguards matapos magwagi laban sa NHA Home Masters. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Escalona, nice touch pass, Dipsino! Pasa na yan, layap na kung kinapos ang elevation. Follow up, well done. Makapigil hiningang bakbakan ang ipinamalas sa triple header ng UNTV Cup Season 11 Eliminations sa Amoranto Arena sa Quezon City. Mag-asawang tres ang pinakawalan ni Anton Lustestica sa pagsisimula ng NHA para idikta ang 8 points advantage sa first quarter, 13-21.
Second quarter, ganda ng pasa ni Jimwell na mukatkat kay Francisco Gueriba sabay tira. And the first half, 35-38, nakadikit na ang Comelec. Third kanto, nagbuslo naman ng 10 points si Jimwell na mukatkat para sa 23-13 run ng Comelec. 58-51, nabaligtad ang sitwasyon para sa NHA. Last quarter, pukpukan pa rin ang laban. Ayaw bumigay ng NHA na naghahabol ng first win ngayong season. Pumataw ng 11-6 run ang Home Masters after 7 minutes. 64-62, one ball possession na lang. Under 1 minute and 35 seconds mark, 2 out of 2 si Rodolfo Sumayang ng NHA, tabla na sa 66 points. Marami pa sanang chances ang Home Masters, subalit matinding pressure ang ibinigay ng Comelec sa depensa. Sa huli, panalo ang Vanguards 68-66. Best player of the game si Jimwell na mukatkat na tumikada ng 17 points kasama ang final dagger na nagbigay ng 2 points advantage sa Comelec, 6 rebound, 4 assists at 2 steals. At si Kenny Isik na nagambag ng 13 points, 2 boards, 4 dimes at 1 steal. Napakalaking impact po sa amin na nandito si Chairman sa amin kasi psychological po yung lakas namin na nandyan siya. Mag-stick lang kami sa mga game plans namin and stick lang kami doon sa mga coaches namin kung ano yung mga nakikita nila na adjustment namin. Dahil sa panalo, umakyat sa ikalawang pwesto sa Group B ang Comelec na may 4 na panalo at 1 talo. Red hot! Jump ball at ang unang possession. Yun na yun eh. Ganyan. Nakainis! Kainit! Naitala na ng rookie team BJMP Greyhounds ang kanilang unang panalo sa Liga ng Public Servants. Tinapos na ng BJMP ang kanilang 4 losing streak matapos ang neck-and-neck battle versus DOJ Beacons sa final score na 71-68. Best player of the game si James Tupas na kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists at 3 steals. At si Leo Alfone na may 8 points at 15 boards. Bago pa yung team namin, marami pang kulang. Marami pang dapat i-workout. Tsaka talaga sana matuloy-tuloy na yung mga panalo namin. We're confident. Kahit nabaguhan kami, ma'am, naninibago kami sa takbo ng liga. Pero ginagawa namin yung best namin para makuha yung unang panalo. Nice pass. Nice shake it, Ray. Magwarcha kadalasan. At sa third game, it's a battle of the pensioners. Kumayod ng 31 points at 13 rebounds si Renny Boy Bansali para sa GSIS. At humataw ng 22 points si Jonathan Pareño at 17 points si Mark Jason Branya. Subalit tila na sayang yan dahil 4 ang nag-double digit sa SSS Pension Boosters na hindi pa rin nadudungisa ng record as 2024 ends with their big win kontra sa Furies sa final score na 93-88. Naging susi sa 5th straight win ng Pension Boosters sina Carl Kiambao na kumamada ng 19 points, 14 rebounds at 2 assists. At si Maki Escalona na rumatsyada ng 23 points, 3 boards at 5 dimes. Gusto lang namin matapos tong taon na to in a high note at gusto namin mag-enjoy kami. Some of the people say na malakas kami, hindi totoo yun. I think amongst the teams, we work the hardest. That's why we are where we are right now. Bawal kami magpahinga kasi yung 5-0 na to, baliwala sa next game kung magpapabaya kami sa katawan namin. Stay pa rin kami sa condition. Hawak ngayon ng SSS ang solong liderato sa Group B na may 5 panalo at wala pang talo. Habang ang GSIS ay may 1 panalo at 2 talo. Magbabalik ang hardcourt action ng UNTV Cup Season 11 sa January 5, 2025. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wow! Wow! What a shot!
Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga pagkilala at parangal ng UNTV News and Rescue. Gayon din ang Wish 1075 at programang Good Morning Kuya. Nitong nakaraan December 18, pinarangalan ito bilang isa sa top brand sa Asia. Narito ang report ni Ivan Alvarez. The top brand for news and public service channel goes to UNTV News and Rescue. The top brand news and public service morning talk show goes to Good Morning Kuya. Thank you so much, Brand Asia Awards, for this recognition. To God be the glory, and as always, keep on wishing. Sa panibagong pagkakataon ay muling pinatunayan ng UNTV News and Rescue kasama ang Good Morning Kuya at Wish 1075 ang husay pagdating sa broadcast at branding. Kinilala ang mga ito ng Brand Asia Awards at pinarangalan bilang tanda ng Seal of Excellence pagdating sa kani-kaniyang larangan sa buong Asia-Pacific region. Top brand ang UNTV News and Rescue bilang News and Public Service Channel, habang nangunang News and Public Service Morning Talk Show naman ang Good Morning Kuya. Hindi rin nagpahuli ang Wish 1075 at tumanggap ng Top Global Brand FM radio station. Maraming salamat sa Brand Asia Awards for this recognition. Na-recognize ulit yung Wish bilang top global brand. Yung supporta nila at tiwala sa craft namin, sa ginagawa namin, talagang nakakataba ng puso. Inilarawan naman ni Brand Asia Awards Chairman Professor Ana Marie Foz ang mga awardee ng taong ito na hindi lamang gumagawa ng pangalan para sa kani-kaniyang brand. Companies and leaders who have demonstrated not just market success, but also a deep commitment to innovation, sustainability, and social responsibility. Sang-ayon naman ito sa layunin ng UNTV bilang nag-iisang The Public Service Channel sa bansa. Gaya din naman ng sinasabi ni Kuya Daniel, yung ating CEO and President, na mayroon mang pagkilala o wala mang pagkilala, tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pag-abot doon sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan, dahil isa ito sa advokasya ng UNTV bilang isang public service channel. Yung brand ng entertainment natin na hindi lang siya yung simple entertainment na revolves around charity and good works. So, importante, meron tayong ginagawa na nasa atin lang, distinguished sa atin na Good Morning Kuya lang nakikita. Siniguro naman ng istasyon na patuloy ang makabuluhang pagsasahing papawid nito, mapatelebisyon man o radyo. More Wish-clusives, more surprises for you guys. And of course, abangan din nila yung papalapit na 10th Wish Music Awards in January 19, 2025 sa Smart Araneta Coliseum. Lalo pa nating pag-iigihan yung ating paghahatid ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa ating mga kapwa-tao. Ganoon din yung paghahatid natin ng tunay na serbisyo publiko. Pinarangalan din sa Brand Asia Awards ang ibang businesses at individual na nagpakita ng mataas na standards pagdating sa kani-kaniyang platform. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa mahigit 13,000 mga kababayan natin ang napaglingkuran at nabiyayaan kahapon sa isinagawang Grand Fiesta ng Diyos, Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI sa Apalit, Pampanga. Labis na kaligayahan naman ang nagawa nito sa mga bisitang nakiisa matapos silang mabigyan ng libreng medical, dental at pagkain at mga grocery, pangunahin na sa mga may sakit, may kapansanan at mga dukha ng mga inanyayahan sa masayang okasyon. Narito ang report ni Nestor Torres.
Saya sa kalooban ang naramdaman ng mga kapatid at mga kababayan na bumisita at nakiisa sa Grand Fiesta ng Diyos Brethren Day ng Members Church of God International o MCGI kahapon December 19. Umabot sa mahigit 13,000 ang nakiisa sa selebrasyon kasama ang mga walk-in at mga inanyayahan ng mga kapatid at mga may sakit, person with disability, mga duka at iba pa na napaglingkuran sa medical at dental services at nabigyan ng libreng gamot. Gaya na lang ng 79 anyos na si Lola Ninita Isip na taga Santa Maria, Macabebe, Pampanga. Ayon sa kanya, 10 taon na siyang walang ngipin. Mabuti na lang at isinama siya ng kanyang kapitbahay na isang MCGI para magpakabit ng pustiso. Happy. Siyempre masaya. Oh, lalo na siguro kung pagka may ipin na ako, no? Nakakangiti ng mabuti. Diba? Marami rin ang nakinabang sa libreng check-up at salamin sa mata. Gaya na lang ni Aling Corazon na hirap magbasa. Papacheck up po kasi ako dito ng mata, kaya po napaka-importante po sa akin talaga. Dahil po talaga pong napakalabo po talaga ng mata ko. Mabuti po at meron pong naging ang MCGI na ganitong medical mission. Ang 23 anyos naman na tricycle driver na si Jomari Benitez na taga-Apalit, Pampanga. Nang mabalitaan niya na may piyesta ng Diyos at may ibinibigay na libreng grocery, pinilit niyang isama ang kanyang asawang 9 na buwang buntis at 2 maliit na anak. Malaking bagay umano ito sa kanila, lalo't hirap sila sa buhay. Pandagdag na anya sa ilang araw na pagkain ng kanyang mag-iina. Yung pong kita ko ngayon, halos sa bigas ko na lang po dinadaan yung kita ko. Ngayon po, may binigay pong biyaya ang bigas ng mahal na Diyos. Malaki pong tulong sa amin yung bigas. Malaking tulong din ang ginawa ng iba't ibang government agency gaya ng PhilHealth, Pag-ibig, PhilSys, NBI at ang UNTV Action Center para sa kanilang katanungan at mga aplikasyon. Ayon kay Kuya Daniel Rason, mahalaga sa MCGI na makasunod sa utos ng Diyos, na makapagpakita at makapagpadama ng pag-ibig at mabuting gawa sa ating kapwa, lalo na sa mga may sakit, duka at may kapansanan. Ang ating pagsunod sa utos ay tulong-tulong. Sabi ng apostol na si Pablo, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. At ang utos ng Diyos na ating sinisikap na matupad, yan ang ating tungkulin. Alam nating lahat yan na sinasabi ng 12 at 13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa, bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Kaya ang atin lamang po palagi, sundin natin, sabi ni Pablo sa Thessalonica, sundin natin lagi yung mabuti. Huwag natin pababayaan, mga kapatid, na makalagpas ang pagkakataon. Sabi nga sa 5:15 po ng unang Thessalonica, huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Kahit na may gumagawa pa ng masama, kahit may nag-iisip pa ng masama, kahit binabato pa tayo ng masama, sa kabila ng ginagawa nating mga kabutihan, ang lagi nating pipiliin ang sabi, sundin ninyong lagi ang mabuti. Huwag tayong gumanti ng masama sa masama, sundin natin lagi ang mabuti. Yun po ang ating laging pipili sa tulong at sa awa ng Panginoon. Hindi po tayo mag-iiba ng direksyon. Ito ang direksyon ng MCGI. Ang pagtahak, ang ating paglakad na sama-sama sa daan na inihanda ng Diyos para lakaran natin. At yan ang mabubuting gawa. Na huwag nating kalilimutan, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Samantala, marami ang umuwing busog dahil sa inihandang iba't ibang pagkain at delicacies na ipinagmamalaki ng mga probinsyang nakilahok sa Grand Fiesta ng Diyos. Kabilang na riyan ang seafoods, putok-batok na chicharon ng Bulacan, suman, minatamis at palabok ng Tarlac at Zambales. Bukod pa ang mga kakanin, puto, street food, siomay ng Pampanga,
At syempre, ang lechon mula sa Metro Manila at probinsya ng Gitnang Luzon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias Kapitulo 34, versikulo 16 na nagsasabi, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!